Magandang umaga, Pilipinas. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong kaloob po sa atin. Sa ating pong mga humahataw na balita, matagumpay na nagtapos ang Maritime Cooperative Activity o MCA ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Australian Defence Force o ADF. Naglalaman ng 3 araw na aktibidad ng mga pagsasanay sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Bago ang MCA, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodor Jr. at Deputy Prime Minister at Minister for Defense ng Australia na si Richard Marles na ang Maritime Cooperative Activity ay nagbibigay diin sa magkakatulad na layunin na ipatupad ang kalayaan ng paglalayag at paglipad ayon sa Batas Pandaigdig bilang suporta sa isang mapayapang, ligtas at matatag na Indo-Pacific. Ginamit sa nasabing aktibidad ang mga kagamitang militar mula sa Philippine Navy na kinabibilangan ng BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur, Royal Australian Navy Frigate, HMAS Toowoomba, Philippine Air Force A29B Super Tucano at N22 Nomad, BNI-2A aircraft ng Philippine Navy at P-88 Maritime Surveillance aircraft ng Royal Australian Air Force. Parehong nagpapatibay sa 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award bilang final at legal na nakatali sa parehong partido ang dalawang bansa at sumusuporta sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hataw Balita. Umalis na sa partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP ni Vice President Sara Duterte ang ilang miyembro nito na mga kilalang opisyal sa Davao Oriental. Patay sa ulat, lumipat na ng suporta ang dating kalyado ng pamilyang Duterte na si Davao Oriental Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. at sumapi sa political party ni House Speaker Martin Romualdez ang Lakas CMD. Kasama ng Vice-Gobernador na lumagda na ng kanilang oath sa harap ni Romualdez ang 5 miyembro ng Provincial Board na sina Andy Monday, Benji Bulaong, Rochi Raptelo, Daud Linsag at Harold Montes. Si Vice Governor Dayanghirang ay dating miyembro ng Nationalista Party. Tumanggi namang magkomento si BP Sara tungkol sa paglipat ng mga dating matatag na kasapi ng HNP. Hataw Balita. Mabot na sa 1,133,093 ang kabuang bilang ng mga naitalang naapektuhan ng pinagsamang shear line at low pressure area o LPA sa 7 rehiyon sa bansa. Patay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, apektado na ang 282,938 na pamilya na naninirahan sa 1,471 na barangay sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Sa kabuang bilang na ito, 17,746 na pamilya o 48,720 na individual ang nasa 162 evacuation centers habang 9,357 pamilya o 32,699 na individual naman ang tumanggap ng tulong sa labas ng mga ito. Ipinaalam din ng Office of Civil Defense na kasama sa mga apektadong pamilya ang mga na-displace at ang mga hindi nangangailangan ng paglipat mula sa kanilang tirahan. Bukod dito, ayon sa NDRRMC, mayroong 2 iniulat na pagkamatay na kinukumpirma pa sa ngayon na naitala sa Eastern Visayas. Isa ay kinumpirma na sugatan at ito ay iniulat sa Region 8 habang isang tao ay iniulat na nawawala at undergoing validation sa Bicol. Hataw Balita. Tinututukan ni Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara ang mga issue sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang maresolba ang mga pagkakaroon ng delay sa pamamahagi ng social pension para sa mga may hirap na senior citizen. Ayon kay Angara, nakakabahalang impormasyon mula sa DSWD na mayroong 466,000 na backlog sa pamamahagi ng social pension. Nagpahayag ang senador ng pangangalaga para sa ating mga low
lolo at lola, partikular sa cash aid na ito na may layuning matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa gastusin para sa kanilang pang-maintenance at gamot. Dagdag pa ni Angara, may alok na 50 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget para sa 1,000 pesos buwan ng social pension ng humigit kumulang na 4 na milyong indigent senior citizen. Ngunit sa interpellation ng panukalang 2024 budget ng DSWD, napag-alamang may 500,000 na eligible indigent senior citizen na hindi pa kasama sa mga benepisyaryo ng programa. Hinigayat din ni Angara ang lahat ng mga negosyante na kilalanin ng mga diskwento at pribilehiyo para sa mga senior citizen, lalo na't may mga ulat na ilang establishmento ang hindi sumusunod sa mga ito. Dalawang foreign national na ang naiulat na namatay sa magkasunod na insidente ng pamamaril sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur. Nitong Sabado, November 25, patay ang Pakistani national na si Arshad Tarasa sa Barangay Salaman matapos pagbabarilin ng mga hindi nakikilalang mga salarin. Samantala, bandang umaga nitong Linggo, November 26, pinagbabaril naman ng mga hindi rin nakilalang suspect si Jasprit Singh, 30 anyos, isang Indian national, habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Damalusay, Datu, Paglas. Ang dalawang biktima ay kapwa nagsasagawa ng money lending business sa kanilang mga lugar. Robbery ang isa sa mga nakikitang motibo ng pulisya sa nangyaring pamamaslang. Patuloy ngayon ang pagtugis ng mga otoridad sa mga suspect habang nagsasagawa na ng aksyon ang Police Regional Office ng Socsargen upang mapigilan ang ganitong uri ng krimen. Matatagpuan ang bagong lokasyon ng klinik ni Kuya sa Metro Manila sa Marikina City. At sa pagbubukas nito kahapon ay hatid nito ang libreng medikal o medical services para sa mga kababayan nating nangangailangan na kanila namang sinamantala at nagbigay ng malaking alwan sa ating kapwa. Umabot sa mahigit 300 individual ang napaglingkuran sa libreng serbisyo ng klinik ni Kuya. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Sa isang makasaysayang okasyon, opisyal nang binuksan ng klinik ni Kuya ang kanyang mga pintuan sa bago nitong tahanan sa lungsod ng Marikina. After a while, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang restrictions. Pero ngayon po ay naibabalik na natin na unti-unti yung ating po mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. At kasama po ang MCGI o ang members ng Church of God International, nagpapasalamat po kami sa Panginoon una sa lahat at sa mabuting pagkakataon na mayroon tayo, may pagpatuloy po ang ating mga serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Ang klinik ni Kuya ay isang inisyatibang pangkalusugan na nagsimula bilang isang segment sa Good Morning Kuya noong 2007. Lumaki ang klinik ni Kuya bilang isang tanglaw ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga nangangailangan. Upang palawakin ang kanyang saklaw at epekto, isinasagawa ng klinika ang araw-araw na medical mission sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas at umaabot pa sa iba't ibang komunidad sa ibayong dagat. Inilunsad naman ni Kuya Daniel ang 24/7 Digital Clinic noong panahon ng pandemya upang maipagpatuloy ang serbisyo kahit sa pinakamahirap na krisis pangkalusugan na nararanasan natin sa makabagong panahon. 3 mobile dental and optical clinics din ang kasalukuyang lumilibot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bagong
klinik ni Kuya ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Layo nitong ituloy ang mas pinalawak na kawanggawa para sa mga nangangailangan. Open po ito para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong political affiliation, wika, kulay, lahi, probinsya. Kung kami po ay merong maipagsisilbi sa inyo, bukas po ang ating pong MCGI Clinic dito po sa ating Transient Home sa Marikina City. At ito po, kagaya na ating sinasabi, kompleto naman po dyan. Meron na din po tayong iba't ibang mga serbisyo para sa atin pong mga kapwa-tao. Makakaasa po kayo sa anumang paraan, higit po kami na makakatulong sa inyo. Kami po ay nakabukas. Pagdamutan po ninyo ang aming munting makakayanan. Sa uli po, lagi nating pag-asa ay ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa atin na sa isang maliit na paraan, kami naman po ay maging maliit na kasangkapan makarating po sa iyo. Ang registration sa klinik ni Kuya ay nagsisimula mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, tuwing Biyernes para sa lahat ng mga nais mag-avail ng free medical services. Kabilang sa mga serbisyo dito, ang General Adult Consultation, Pediatrics, Optical with free reading classes, Ophthalmology, Dental Extraction, OB/GYN consultation, ENT at libreng gamot. Ito'y holistic sa kabuuan ay napakalaking tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Dito nga sa MCGI Cares, hindi lang naman material o physical ang pagtulong. Ang pinakamahalaga ay yung moral, spiritual na upliftment and development ng mga tao dahil ito higit sa lahat yung kailangan din natin. MCGI Cares, the legacy lives on. Ito siguro yung gusto nating mensahe na iparating sa ating mga kababayan dito sa Marikina. Halos 3 taon na rin ang nakaraan mula nang huling magpatingin sa doktor ang senior citizen na si Nanay Nilda. Aniya, sa kanyang edad ngayon, may nararamdaman na siyang sakit sa bandang puso, ngunit iwas siyang magpa-check up dahil na rin sa problemang pinansyal. Dahil wala naman kaming pambayad, mahirap lang din naman kami. Kaya nga nung malamang merong dito, agad ako nagpunta. Kasi nararamdaman ko dito sa aking puso, para bang pag yung umaatake siya na, parang masakit siya na, parang ako'y parang hinahaluka yung aking bituka, tsaka dito, tago sa likod ko. Kaya gusto ko mapatingnan din siya. Kaya hindi maitago ni Nanay Nilda ang galak na nararamdaman matapos makalibre ng check-up at gamot sa klinik ni Kuya. Bonus pa dahil malapit lamang ito sa kanila. Ang housewife naman na si Anjona Lee Reganot, hindi na pinalampas ang pagkakataong makapagpatingin ng libre. Dala ang kanyang kinder 1 na anak na aniya pabalik-balik lamang na nagkakaubo at sipon. Sabay silang nagpa-check up sa klinik ni Kuya. Nakaraang buwan, kasi nga sa sobrang hirap ng buhay, naglalakad lang ako mula bahay namin Malanday hanggang bayan. Ngayon, pagpasok pa lang sa bahay, konting lakad ko pa lang, hinihingal na ako. Yung kanan kong paa, laging mabigat. Feeling ko, ang bilis ko na maglakad, pero ang bagal ko palang maglakad. Parang inaata ko lagi yung kanan ko. Tapos yung likod ng bato ko, laging manhid kapag ginaganon mo, wala kang nararamdaman. Tapos yung sakit ng ulo ko, sa wakas makakapagpa-check up na ako, saka malulunasan yung mga katanungan ko kung bakit ako nakakaranas ng gano'n, saka yung anak ko na palaging may sakit, may ubo, paulit-ulit. Para sa kanya, ang mga libreng pasilidad gaya ng klinik ni Kuya ay malaking bagay sa kanila para makatipid at sa halip, magamit ang gagastusing panggamot sa kanilang pang-araw-araw. Sa kabuuan, 349 individuals ang napaglingkuran sa serbisyong medikal. Samantala, sabay ding isinagawa ang bloodletting katuwang ang Philippine Blood Center, kung saan 75 bags ng dugo ang nakolekta na magagamit ng libre para sa kapwa nating nangangailangan ng dugo. Ang paglawak ng klinika ay nagpapakita ng dedikasyon sa paglikha ng positibong epekto sa kalusugan ng mga tao. At habang pumapasok ito sa panibagong yugto, nananatili ang klinik ni Kuya sa pangako nito na sa tulong ng may kapal ay magbigay ng dekalidad na pangangalaga sa kalusugan, lalo na sa higit na nangangailangan nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw!
Hotaw Balita. At sa ngalan po ng ating mga kasamang reporter, cameraman, editor, ng ating executive producer, si Brad Dantley Santos, ang ating IT at sa mga kasama natin sa technical side, nais po naming batiin kayo po yan ng happy 40th Sabbath anniversary. Kuya Daniel Rason, sana'y patuloy po kayong samahan at ingatan nawa ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. At sa December 4, araw po ng Lunes, sa ganap na ikapito ng gabi, ay isasagawa pong panibagong sesyon ng mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, talatang 6. Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan. Ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nag-uunawa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-28 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.